Mabuhay mga malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa araw na to, magbabahagi ako sa inyo ng bagay na may kinalaman kung paano mag-honor sa ating katawan. So, marami kasi mga nagtatanong sa atin kung paano ba mag-honor ng katawan or ng body, ganyan. Kung napansin niyo at kung nagpa-follow kayo sa akin sa mga social media accounts ko, dito sa YouTube na rin, sa Instagram, sa Batara_Got_Baya, or sa Facebook na Batara's Alternative Lifestyle din yung title ng Facebook page, nagpo-post ako ng mga sessions ko ng Hayahay Meditation. So yung Hayahay Meditation kasi, isa itong konsepto ng meditation na nilikha ko para maisama natin ang ating buong katawan sa isang meditation para ma-honor. So, hindi ko ituturo sa inyo dito yung buong concept ng hayahay. Ituturo ko sa inyo yung pinakabida sa konsepto ng hayahay. So, yung hayahay kasi is a Visaya or Mindanaon na term. Na ang ibig sabihin ay relaxation, relax, kalmado, or parang chill lang, ganyan. So, anything about pagiging relax, yun yung ibig sabihin ng hayahay. So, dito sa video naman na to, ipapakita ko sa inyo yung isa sa posible ninyong gawin para ma-honor ninyo ang at least yung feet sa video na to. So, meron tayong major body parts. Ito ay 7 major body parts. Ito yung ulo, yan. So, dito sa part ng ulo, kung saan nakalagay ang brain. And then, meron tayong tenga, mata, so pangatlo na yon, ilong, pang-4, bibig, pang-5, mga kamay, pang-6, mga paa, 7. So, bakit nga ba ito yung major body parts? Kasi ito yung mga bahagi ng ating katawan na talagang araw-araw natin ginagamit. Araw-araw tayong nag-iisip, araw-araw tayong nakikinig, nakikipag-usap, nakakita, nakakahawak ng mga bagay-bagay, at syempre nakakapaglakad at nakakatayo para sa mga paa. So, ito yung mga bagay or bahagi ng ating katawan na talagang bugbog sa physical action, sa physical routine every single day. So, kaya kailangan nating ma-honor. And yung part kasi naman ng pag-honor sa body, hindi lang siya physical. So, pag nag-honor kayo, physically, ma-appreciate niyo yung part ng body na yon. At the same time, sa spiritual sense, yung soul ng paa ninyo ay mabibigyan ninyo ng attention. So, para bang ililift mo yung energy o yung soul ng paa na yon at masasabi mo nag-i-exist siya, na nakikita mo siya, na nararamdaman mo siya. So, in other words, hindi lang physical ang pinaka-purpose ng pag-honor sa body but also spiritual. Kasi kailangan nating isiping mabuti o kailangan nating isaisip na ang ating katawan ay hindi lamang nag-iisa. Meron tayong soul. Tayo ay vessel. Isa lamang tayong vessel ng isang divine self natin, which is yung soul or yung spirit natin. At para maging proper yung connection mo sa inner self mo at maging proper yung pag-appreciate mo din sa body mo para magkaroon ka talaga ng focus at maging united kayo ng soul mo, kailangan mong i-honor yung body. So, hindi mo kailangan na araw-arawin siya, pero at least maybe once a week or once in 2 weeks kung talagang sobrang basic ka, paglaanan mo yung mga 7 body parts. Bahala kang gumawa kung ano yung mga pwede mong ibigay na pwede mong gawin na maramdaman ng part na yon yung pag-acknowledge mo na nag-i-exist siya. Kumbaga, bigyan mo siya ng moment. So, yun. And kaya nga sa araw na to, ginawa ko yung aking pagbababad ng paa dahil this time, yung paa ko yung nakakaramdam ng pressure, pain, dahil sa dami ng mga ginawa kong pag-travel nitong mga nakaraang panahon kung saan-saan ako pumunta. Dahil na rin sa mga wellness activities na meron ako at yung iba doon may mga traditional activities din ako na ginawa. So, syempre, nabugbog talaga yung pakalakad, kakatayo, ganon. So, at naramdaman ko na siya physically. Isa sa mga paraan ko para papugayan yung mga paa ko ay pagbababad sa mga halamang gamot. So dito, naghanda na ako ng mga kailangan ko like tubig, oregano na hinimay-himay ko at nilagay ko din dyan sa may tubig. Tapos syempre ang luya na hiniwa-hiwa ng manipis. Maganda kasi ang luya sa katawan or sa mga muscles, nakakatanggal siya ng mga sakit-sakit. Tapos pinakuluan ko lang ng mga 10 to 15 minutes. Okay, so maglalagay din ako dito ngayon ng avocado tincture. So, ginawa ko to before.
Kasi ang avocado tincture, maganda siya sa mga muscle pain. Gawa to sa avocado seeds or yung buto ng avocado. Tapos yung avocado seeds, nilagyan ko siya ng rubbing alcohol. Binabad ko siya for a week para makuha natin yung pinaka essential niya. Ito na yung pinakuluan. Dahan-dahan lang syempre dahil mainit to. Okay. So ito naman yung avocado tincture. Lagay natin siya dito para mainit-init pa, para yung alcohol niya hindi masyadong concentrated, mag-evaporate yung alcohol, tapos ma-dilute doon sa mainit na tubig or mixture natin yung pinaka-essence ng avocado tincture. Mabisa kasi ito sa mga muscle pain. Ayoko lang na maraming alcohol na mapunta sa skin kasi nakaka-dry din siya. Ayan. So, hayaan lang natin siyang mag-evaporate ng konti or malamig-lamig, kumalma ng konti yung tubig para yung alcohol ay naamoy ko na mag-evaporate ng konti. Tapos, lagyan din natin ng asin kasi meron tong cleansing properties. Tapos, okay din to sa mga pain, sa mga nararamdaman natin sa mga paa natin. So, makakadagdag ito physically sa effect doon sa kanyang healing, kumbaga. Plus yung spiritual effect din ito ay napakaganda dahil may cleansing effect to. Tapos syempre yung oregano at saka yung ginger or yung luya, meron din siyang cleansing property. So hindi lang siya physically nakakapag-heal ng muscle mo sa paa, kundi pati doon sa spiritual essence, yung spiritual sense sakop na rin niya. So siguro mga 5 minutes na to. So, mainit pa rin siya. Ewan ko nakikita sa camera. Umuusok pa rin to ngayon. Nagkakaroon pa rin, nag-steam pa rin siya. So, gagawin ko, lalagyan ko na ng tubig. So, tansya-tansya lang to. Wala namang specific na dami ng tubig. Siguro mga 2 liters na pinakuluan and then 2 liters din na additional or mga 1.5 liters. Pero bahala na kayo sa kung ano yung lalim. Depende rin sa lalim ng paglulubluban ninyo ng paan ninyo. Siyempre, yung mas concentrated yung natin, much better. Pero make sure na hindi naman yung ganun kasobra-sobrang init. Dahil nakakapaso, siyempre. Ayan. So, ito na siya ngayon. And then, titignan natin kung enough na ba. Mainit-init pa siya. So, mag-wait muna tayo ng ilang minutes yung kakayanin na natin yung init. Huwag natin siyempre paso yung paa natin. Okay? So, balikan ko lang to ng another 5 minutes to 10 minutes. Okay. So, tapos na yung pag-aantay natin para medyo palamigin siya. Hindi mo kailangan ng sobrang lamig. Hindi mo rin kailangan ng sobrang init. So, tatansyahin mo siya yung kakayanin na ng paa mo. So, sa temperatura ngayon, nitong mixture natin, kaya ko na siyang mahawakan yung tubig, yung mga kumbaga yung temperature niya okay na. So, pwede natin ilublob yan, yung paa natin. So, naghanda na rin ako ng yung 2 towel para sa left and right na paa ko. Sa kaliwa at sa kanan para punasan later pag natapos. At meron na rin akong hinanda dito na lana. Ito yung lana na to ay para ipang massage ko pagkatapos kong mababa dito. So, mamasahiin ko din yung paa ko. At ang lana kasi is Tree of Life extract. So, yung lana ay meron siyang honoring property. So, ito yon. At ito yung gagamitin ko pang masahe mamaya. Parang pinaka-final touch nung pagbababad natin. So, let's go. Subukan na natin ilublob. Simulan na natin. Ayan. Ang sarap sa paa. Nakaka-relax. So, pwede mo rin siyang, since hindi naman ganun kalalim tong aking planggana, pwede mo rin siyang ihaplos-haplos sa legs para dito din meron. Pero kung may mga timba kayo or mas malalim dito, pwede rin yun. Pero yung sa paa kasi dito talaga nakasentro yung nararamdaman kong ngalay. So, dahil nga lagi akong naglalakad-lakad, nagta-travel, ganun. So, yan. Pwede kong ikinakuskus-kusus ko din yung mga plants na hinalo natin dito. Pwede rin kayong gumamit ng sambong. Pwede rin kayong gumamit ng dahon ng kamyas. Tapos,
Ano pa ba? Actually, madami kayong pwedeng gamitin. Pwede rin yung Madre de Cacao. Pero syempre, ang luya ang pinaka-best na dapat laging mayroon. So, kung ano yung mga soak na gagawin ninyo, lagyan nyo lang ng luya. Okay, so mag-meditate muna ako ng ilang minuto para i-honor yung paa. So, dyan muna kayo at sisimulan ko muna ang aking pagninilay-nilay. Bilang huling bahagi ng pagpupugay ko ay nilagyan ko ito ng lana at minasahe ko din. Ayun lang mga malaya, ito na yung pagtatapos ng pagpupugay ko sa aking mga paa. So, ayun lang mga malaya. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.